palatandaan sa ibabaw. At isusulat ninyo roon ang lahat ng mga batas na ito pagdating ninyo sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ang lupaing ipinangako sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng iyong mga ninuno. Or ilagay ninyo iyon sa bundok ng Ibal at palitadahan ninyo tulad ng sinabi ko ngayon. Magtayo kayo roon ng altar ng bato para kay Yahweh na iyong Diyos. Mga batong hindi ginamitan ng pait ang inyong gamitin. 6. Mga batong hindi tinapyas ang gagamitin ninyo para sa altar at doon ninyo iaalay ang inyong mga handog na susunugin. 7. Dito rin ihahain ang mga handog na pangkapayapaan at sa harap nito kayo magsasalo-salo at sa panahon ng inyong pagpasalamat sa Diyos ninyong si Yahweh. 8. At sa ibabaw na iyon, isusulat ninyo ang malinaw ang bawat salita kautusan ni Yahweh. 9. Sinabi ni Moses at ng mga paring Levita, tumahimik kayo at makinig. Bayang Israel, mula ngayon kayo na ang sambayanan ni Yahweh. 10. Kaya sumunod kayo sa Kanya at tuparin ang mga tuntunin ibibigay ko sa ngayon. Maraming salamat po, Panginoon. Verse 11. Nang araw rin iyon, ganito ang itinagubilin ni Moises sa buong Israel. 12. Pagkatawid ninyo ng Jordan, ang mga lipi ni na Simeon, Levi, Judah, Isakar, Jose, at Benjamin ay tatayo sa tapat ng bundok ng Gerizim upang bigkasin ang pagpapala. 13. Ang mga lipi naman ni na Ruben, Gad, Asher, Zebulon, Dan, Nephi ay tatayo sa tapat ng bundok ng Ibal upang bigkasin ang mga sumpa. 14. Ganito naman ang isisigaw ng mga pare. 15. Sumpain ang sinumang gumawa ng anumang imahin upang sambahin kahit palihim. Ito ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Ang buong bayan ay sasagot ng Amen. 16. Sumpain ang sinumang hindi gumagalang sa kanyang ama at ina. Sasagot ang sambayanan. Amen. 17. Sumpain ang sinumang gumalaw sa palatandaan ng hanggang ng lupang pang-aari ng kanyang kapwa. Sasagot ang sambayanan. Amen. 18. Sumpain ang sinumang magligaw sa bulag. Sasagot sa sambayanan. Amen. 19. Sumpain ang mga sinumang magkait ng katarungan sa mga dayuhan, ulila at byuda. Sasagot ang sambayanan. Amen. 20. Sumpain ang mga sinumang nakipagtalik sa ibang asawa ng kanyang ama, sapagkat inilalagay niya sa kahihiyaan ang kanyang sariling ama. Sasagot ang sambayanan. Amen. 21. Sumpain ang sinumang makipagtalik sa anumang uri ng hayop. Sasagot ang sambayanan. Amen. 22.
Sumpain ang sinumang sumiping sa kanyang kapatid na babae, kahit pa ito'y kapatid sa ama o sa ina. Sasagot ang sambayanan. Amen. 21. Sumpain ang sinumang sumiping sa kanyang biyanang babae. Sasagot ang sambayanan. Amen. 24. Sumpain ang mga sinumang lihim ng pumatay sa kanyang kapwa. Sasagot ang sambayanan. Amen. 25. Sumpain ang sinumang nagpapabayad upang pumatay ng taong walang kasalanan. Sasagot ang sambayanan. Amen. 26. Sumpain ang sinumang hindi susunod sa mga utos na ito. Sasagot ang sambayanan. Amen. Salamat sa Diyos. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Maraming pong salamat. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat, nagpupuri sa iyong kabutihan at kadakilaan. Maraming pong salamat, Lord, maging sa bawat mga talata na patuloy mong ipanaunawa sa buhay po ng bawat isa sa amin upang hindi po kami magkulang, magkamali sa iyo pong harapan, Lord. Marami pong salamat sa iyo. Ikaw po ang Diyos na napakabuti, kaya dalangin ko po sa hapong ito, pagpalain mo ang bawat mga nagbasa ng iyo pong mga salita. Patuloy, Lord, na ito'y may sa puso at may sa isip ng bawat isa sa amin. Ganon din po sa bawat mga nakikinig ng iyo pong mga salita, ito ay patuloy na ipaunawa mo ng lubos sa buhay po ng bawat isa sa amin upang maiwasan po namin ang mga bagay-bagay na hindi nakapagbibigay kaluwalhatian sa iyo pong harapan. Salamat po sa iyo. Napakabuti mo sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. At eto kinalimat. Dadako sa pangunguna ng ating kapatid na si Sister Beth. Lahat sa tagumpay natin. Amen. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat and happy anniversary everyone. Dati, dalawa lang kami ni Sister Grace. Ngayon, ang dami-dami na natin. Praise the Lord. Talagang napakabuti ng Panginoon. Amen? So, ngayong hapon, tayong lahat ay tumayo. Tayong lahat ay sama-sama magbigay ng papuri sa Diyos, magpasalamat sa Kanya. For within the span of 5 years, hindi po tayo iniwan ng Panginoon. God is worthy of our praises. Hallelujah! Praise you, Jesus. Ganun po talaga pag may mga technical problem tayo, but still mabuti po ang Diyos, di ba? Sino yung unang anniversary natin ay nandito na? Yan. Siyempre, yung mga sila Sister Lilian, nandyan na sila Pastor Wilfred. At nandito na sila. Tapos nung pangalawang anniversary, parang nandito na sila Fe, no? At ngayon, nung pang-apat ni anniversary, may Cebu na tayo. So ngayon, madami na sila sa Cebu at malapit na po tayo magkaroon ng simbahan doon. Purihin ang Diyos. Palakpakan niya po natin. Yes. Maraming bagay na ginagawa niya sa buhay natin at sa buhay ng Iglesia na pinagkatiwala niya sa bawat isa sa atin. Ngayon, sama-sama tayo aawit sa Panginoon. All our might.
Oh, praise you, Jesus. You're worthy of our praises, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Indeed, you are our Savior, you are our deliverer, you are our healer, Panginoon. You are everything to us. And this afternoon, we just want to declare your glory, we declare your majesty, we declare your goodness, God, sa bawat buhay namin. We thank you at patuloy na malwalhati ka as we come in worship this afternoon, God. Lord, kumilos ka sa aming kalagitnaan, bagamat magkakalayo kami, patuloy na naniniwala kami na ikaw ay kayang-kaya mong kumilos sa bawat puso namin. Continue to steer our hearts, Panginoon, in worship. Hayaan mo, Panginoon, na maibigay namin sa iyo yung nararapat na pagpupuri ngayong hapong ito. Maraming salamat dahil ikaw ang tapat na Diyos na hindi nag-iwan sa amin, na hindi nagpabaya sa amin, na bagamat minsan nakakalimot kami sa mga bagay-bagay, but still God, ikaw ang patuloy na kumikilos sa mga buhay namin. We thank you, Lord, for the victory. We thank you, Lord, sa mga pagsubok. We thank you for everything, for we have seen how faithful you are. Hallelujah. 1, 2, 3. Sing with me how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. The King, glory, majesty, may all the earth rejoice, may all the
sing gawa ng aming mga trabaho, Lord God. Ang aming mga boss, Lord God, na siyang nag-awa sa amin, Lord God. Ginamit mo sila, Lord God, upang kami daluyan ng iyong grasya, Lord God. Pero wala po kami maisabi sa iyong kabutihan, Lord God. You are great, God. Talaga namin ay kalagitnaan sa aming kalagitnaan. We thank you, Lord, for your faithfulness. We thank you, Lord, for your goodness. We thank you, Lord, for your grace. We thank you for your mercy that never comes to an end. We thank you, Lord, for your loving kindness. Napakabuti mo, Panginoon. Kaya nga po kami naririto dahil sa iyong kabutihan at pagmamahal. We offer our praises to you this afternoon because you are so much worthy to receive, Panginoon, lahat ng pasasalamat namin, lahat ng patotoo namin, lahat ng ginawa mo sa buhay namin. Walang nararapat na mapupurihan kundi ikaw lamang. Maluwalhati ka po sa aming kalagitnaan as we continue to celebrate your goodness. Sa pangalan mo, Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Hallelujah! Magandang hapon po sa ating lahat. Amen. Salamat sa mga kapatid natin sa Bulacan and sa Montalban. Ang dami-dami natin. Praise the Lord. So, happy anniversary, House of Refuge. Ayan. Miss Adelina, ang dami niya. Palakpakan natin si Lord ulit. Ay sabihin natin. God, good. Again. God is good. Ganon si Lord, mga kapatid. I-embrace natin ang kabutihan ng Diyos. Alam niyo na si Lord napakabuti sa buhay ng bawat isa't isa. Kaya hindi iiyak po ako sa kabutihan ni Lord. Binabago niya tayo araw-araw. Kaya nga, sobra talaga yung stubborn heart. It's my stubborn heart that, alam mo yun, Ate Beth. Yun yung team song ng House of Refuge, ha? It's my stubborn heart that, ano yung kasunod na yun, hindi ko alam. That never let goes of me. That never let go of me. I don't understand. Alam mo yun, na You si Lord, ganun, perfect embrace. embracing the world. Yeah, yes. Yun po ang team song ng House of Refuge na kinanta ni Ate Beth sa amin. Kasi mga taga-kualin. And I pray na matuwa si Lord sa ating mga buhay. Amen, Sister Lilia. So dadako na tayo sa ating Holy Communion. Lahat po tayo ay mag-share sa kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Sa pangunguna ng ating Pastor Mario Albelda, ang Holy Communion po, sabay-sabay tayo na mag-celebrate. Amen. Magandang hapon sa ating lahat, and we would like to congratulate every one of us today as we celebrate our 50th year anniversary. Salamat sa Panginoon sa kanyang grasya who have been with us mula nung una, sa panahon ng pandemya, sa panahon na maraming mga bagay na walang katiyakan sa buhay, and yet the Lord has been good to us sapagkat sa mga panahon na hindi natin inaasahan, doon naman kumikilos at gumagawa ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? And for the last 4 years, every Sunday, we have been doing this communion sapagkat naniniwala tayo na sa ating pagbalik tanaw sa ordinansang ito ng banal na hapunan, dito ay hindi lamang natin binabalikan ang ginawa ng Panginoon sa atin, kundi sinasariwa natin sa ating mga puso ang kanyang dakilang pagmamahal sa atin, because without
the love of God, no, without the sacrifices that Jesus did for us, wala tayo saysay, walang kwenta ang buhay natin. Pero dahil minahal tayo ng Diyos, inialay niya ang kanyang buhay para sa atin, kaya tayo ngayong hapon ay nandirito. Amen po ba? Amen. So we would like to remember, inaalala natin ang kanyang ginawa sa krus, and at the same time, looking forward, tinitingnan natin, tinatanaw natin ang kanyang pangako na kanyang muling pagbabalik. Ang kanyang habilin sa atin habang naghihintay ng kanyang pagbabalik ay atin naman tatrabahuhin ang misyon na pinapagawa ng Diyos sa atin. Kaya magpasalamat tayo ngayon as we take hold of this bread that symbolizes the body of the Lord Jesus Christ, ating sariwain at pasalamatan ng Diyos sa kanyang paghahandog ng kanyang buhay, ng kanyang bugtong na anak para sa lahat. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa inyong dakilang pagmamahal na inialay, inihandog para sa amin. Tunay nga po, Panginoon, kung wala ang inyong pagmamahal, walang saysay ang buhay namin, wala itong kwenta, sapagkat na ito ay mapapariwara. Ngunit salamat, Panginoon, na dahil sa inyong pagmamahal sa amin ay inialay mo ang iyong katawan na naging handog upang kami ay magkamit ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, and at the same time, Lord, to receive healing, Lord God, from the stripes of Jesus that were shed on the on the cross of Calvary, ay magkakamit kami ng kagalingan sa aming mga karamdaman. Salamat po, Panginoon, and we'd like to thank you, Lord, for loving us in spite of the fact na hindi kami karapat-dapat na mahalin. Ngunit salamat po, Panginoon. In the name of Jesus we pray. Amen, amen. Atin pong kainin, tanggapin ng tinapay. Atin naman pong inumin ang juice o tubig naman na meron sa atin. Magpasalamat po tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. Marami pong salamat, Panginoon, that as we receive the bread and the juice, Lord, even water, salamat po, Panginoon, na kapangyarihan mo ay dadaloy sa aming mga katawan, hahalo sa aming mga dugo na siya dadala ng kagalingan sa bawat karamdaman ng aming mga katawan, ng aming mga anumang bahagi ng buhay namin, Panginoon. Ikaw ang magdadala ng healing sa aming mga buhay. We thank you and honor you, Lord, this afternoon. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you po, Pastor Mario. And bless ba kayo? Of course, bless na bless tayo sa pag-umpisa pa lang. Bless na bless tayong lahat. At sasalubungin po natin ang masarap na salita na bigay po ni Lord na galing po sa ating mahal na pastor, Wilfred Almahar ng Montalban. Hallelujah! The Lord is good. Kaya makikinig po tayo sa ating mahal na pastor. Thank you, Sister Grace. Pagpalain ka ng Panginoon. Excuse me, Pastor. Pwede pong paki-off yung audio doon sa isang grupo natin, yung mga naka-white, sila Richel. Paki-off yung audio nyo para hindi mag-feedback dito kay Pastor. Thank you. Sige po, Pastor, please try. Hello. Hallelujah. Yeah, very good. Amen. Magandang hapon sa ating pong lahat. No, ito po ay isang araw na napakabuti ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. At tayo po ay magse-celebrate no, ng ikalimang taon. Hallelujah. Sa House of Refuge, ito po ay isang malaking biyaya at pasasalamat sapagkat ang Diyos ang siyang patuloy na gumabay, tumatnubay, at patuloy na kumalingas sa buhay po ng bawat mga pamilya sa House of Refuge, maging dyan sa lugar po ng
Hallelujah, nasa open heaven po. Purihin po ang ating pong Panginoon. Kaya sa oras pong ito, ang Diyos ay napakabuti sa buhay po ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Kumusta na po ang lahat? Kumusta na po ba kayo? Masaya ba? Parang walang boses ah. Amen. Masaya po, malakpak na ang lahat. Amen. 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 Yan. Amen. Kaya salamat sa Panginoon sa pagbibigay ng oportunidad na makapagbahagi ng salita po ng Diyos dito po sa anniversary ng House of Refuge. Ito po ay isang malaking biyaya, pasasalamat at galak na galak maging ang aking pong puso sapagkat ang Diyos ang siyang patuloy na kumikilos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya huwag tayong magsasawa na pasalamatan at ginabayan ng Diyos. Pero mo sa loob po ng 5 taon, nandun ang pagkilos at pangunguna ng Diyos na pinaglilingkuran po natin. Kaya huwag tayong magsasawa na siya po ay pasalamatan po ng bawat isa sa atin. Happy 5th anniversary ng House of Refuge Community Center. Kaya isa mo pong malaking pasasalamat sa Diyos, yan pong tayo nakaabot dito po sa 5 taon at tayo po ay aarangkada na naman. Kaya purihin ang Diyos sa oras pong ito. Hallelujah! Ang tema po dito po sa ating anniversary sa House of Refuge. Pakinggan po natin itong mabuti kasi ito po ay napakahalaga, napaka-importante sa buhay po ng bawat isa sa atin. Itong moving forward in His mission po mga kapatid. Hallelujah! Tayo po ay nasa pagsulong ngayon sa mission po ng ating pong Panginoong Hesus Kristo. Kaya wala pong tayong ibang gagawin kundi patuloy na isulong ang kanyang kaharian dito po sa ibabaw po ng sanlibutan. Amen? Nagkakaintindihan po ba tayo? Amen. Kasi ito po ay napaka-importante sa buhay po ng bawat isa sa atin na tayo ay nilikha ng Diyos. Binigyan tayo ng buhay. Kinalinga tayo ng Panginoon na kahit kailanman hindi nagkulang ang Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Pero meron po tayong dapat gawin na patuloy na pagsulong ng kanyang kaharian dito po sa ibabaw po ng sanlibutan. Amen? Hallelujah! Kaya ang sabi po niya sa kanya pong mga salita, ang sabi po sa kanyang mga salita sa Pilipos 3 verse 13 to 14, ang sabi po ni Apostle Pablo, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit ang isang bagay na ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap kong marating ang layuning nais kong makamtan. Ang sabi sa verse 14, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkakatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Hallelujah! Napakaganda ho ng sinasabi dito po sa kanya pong mga salita. Uulitin ko po. Hallelujah! Ito pong sa aklat ng Pilipos 3 verse 13 to 14. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit ang bagay na ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Ang sabi po sa verse 14, nagpupunyagi ako, nagpapatuloy patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkakatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan
ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Napakaganda ho ng kanya pong mga salita na sinasabi diyan po sa aklat ng Pilipos 3 verse 13 to 14. Yan ho, hallelujah, ang nagsalta po diyan, yan po ay sinulat ni Apostle Pablo. Kaya tandaan po natin, hallelujah, ang Diyos ay meron pong misyon. Yan, makikita po natin, ang Diyos ho ay may misyon. Hallelujah! Kaya sa buhay po ng bawat isa sa atin, tayo ho, kung paano ang Diyos may misyon, ang bawat kanya pong mga anak ay iniaanyayahan din, no? Na makasama, makapartner ng Diyos sa pagmimisyon dito po sa ibabaw po ng sanlibutan. Bilang mga mananampalataya sa ngayon, dapat nating ipagpatuloy, hallelujah, na isulong ang kanyang misyon dito po sa ibabaw ng sanlibutan. Yan po ang nais ng Diyos, no, sa buhay po ng bawat isa sa atin, at bilang mga mananampalataya, meron tayong dapat gawin. No, hindi lang tayo palamuti na nakaupo, kundi meron pong tayong dapat gampanan na layunin, hallelujah, na ipagpatuloy ang misyon ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Tulad po ni Apostle Paul, ninanais niyang ipagpatuloy ang misyon ng Diyos upang makamit ang gantimpala mula po sa Diyos. Yan po yan po yung ninanasa, yan po yung nais ni Apostle Pablo. Hallelujah! Ninanais niyang ipagpatuloy ang misyon ng Diyos upang makamit ang gantimpala ng Diyos. Yan po ay isa sa napakahalaga sa buhay po ng bawat isa sa atin na nakaririnig, hallelujah, ng mensaheng ito. Kaya tayo ay magpapatuloy. No, kung tayo naka 5 taon na, magpapatuloy tayo para sa misyon ng ating pong Panginoon, at tayo po ang gaganap niyon habang tayo naririto sa ibabaw po ng sanlibutan. Ang tanong dito, paano natin maiisulong sa ating panahon ang misyon ng Diyos? Paano nga ba? Hallelujah! Ano ba ang dapat nating gawin? Katulad do yan ang binasa po natin diyan po sa aklat ng Pilipos 3 verse 30 to 14. Nabasa ko po yan kanina, doon po ako nag-umpisa kanina. Pero number 1 ho, pakinggan po natin itong mabuti. Una, dapat nating pagsikapan at pagmalasakitan ang misyon ng Diyos. Alam niyo, ito ho yung nakakalimutan ng napakarami pong mga Kristiyano, na meron po tayong dapat nating pagsikapan ito, pagmalasakitan ang misyon po ng ating pong Panginoon Diyos na iniwan dito sa ibabaw ng sanlibutan. Tayo ho ang gaganap nito. Hallelujah! Kaya ito po ay napakahalaga sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya't ang sabi nga diyan sa verse 13, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit ang isang bagay na ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin na nais kong makamtan. Ang sabi po sa verse 14, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkakatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Hallelujah! Napakaganda ho ng sinasabi ng ating pong Panginoon dito sa mga talatang ito.
Alam niyo, dapat nating pagsikapan, no? Una, kalimutan ang mga nakaraan. Hallelujah. Sabi po dyan, kalimutan ang mga nakaraan, sakit, kasalanan, maging ang tagumpay ng ating pong mga buhay. Alam niyo, dapat ito kinakalimutan na po natin upang tayo makausad, no? Upang tayo magawa po natin sa ating pong mga buhay. Hindi tayo uusad kung lagi tayong nakatingin sa nakaraan. Hindi tayo magtatagumpay nito kapag marami tayong laging inaalaala sa mga nakaraan. Alam niyo, kailangang matutong tandaan ang dapat tandaan at kalimutan ang dapat kalimutan. Hallelujah. Alam niyo, maraming napako sa kasalukuyan at nawalan ng sa hinaharap sapagkat hindi makalimutan ang mga nakaraang kabiguan na mga nakaraan. Ang mga mahilig magtago ng mga bagay na dapat na itinatapon, ang tawag doon yun po ay mga nabubulok. Huwag tayong mag-ipon ng mga nabubulok, itapon na mga basura, masasamang alaala, kabiguan ng kahapon. Pero hindi lamang pag-aalala at kabiguan ang maaaring makapagparilasa sa buhay ng bawat isa sa atin, maging ang tagumpay, ang mga nakaraan. Ang nakaraang tagumpay ay maaaring magbigay rin ng takot. Hallelujah, upang hindi sumubok ng mga bagay na pakikipagsapalaran. Baka tayo mabigo, pero hindi ito pinapaniwalaan ng mga mananampalataya. Sa halip, ang pinapaniwalaan niya sapagkat hawak siya ng Diyos na kahit ang batas ng kalikasan ay walang maaring mabago. Hindi lamang nilimot ni Apostol Pablo ang mga nakaraan, kundi sinikap niya na marating ang layuning na nais niyang makamtan. Hallelujah! Kaya pagkatapos makalimutan ang nakaraan, kailangan natin ang kinabukasan. Hallelujah, may hindi natitinag na paniniwala sa ating pong Panginoon. Kaya napakaganda ho niyan. Kaya mag-focus tayo sa ating goal, sa ating misyon, ang layunin. Hallelujah. Upang wag mamuhay tayo sa nakaraan. Yan po, maliwanag po yan. Mag-focus tayo sa ating goal o sa layunin at huwag mamuhay sa mga nakalipas. Kasi kung patuloy mo laging aalalahanin ang mga nakaraan, hindi ka makakarating doon po sa iyong patutunguhan. Amen? Kaya kailangan maging malinaw kung saan tayo patutungo. No? Kailangan alam po natin yung direksyon ng ating pong misyon sa buhay po ng bawat isa sa atin na ipinagkatiwalang ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Yun po ay yung itaguyod yung pong misyon ng Diyos dito sa ibabaw po ng sanlibutan. Number 2 ho. Yan po. Dapat ito ay tuloy-tuloy. Walang tigil. No? Hallelujah. Napakaganda no, na sinasabi. Ano yung una? Ang sabi doon sa una, dapat nating pagsikapan at pagsumakitan ang misyon ng Diyos. Number 2, dapat ito ay tuloy-tuloy. Walang tigil. Hallelujah. Diba? Napakaganda na sabi sa verse 14. Ang sabi, sige, pakibasa. Yan, napakaganda ho, no? Sabi diyan, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan
upang makamtan ang gantimpala ng pagkakatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hantong sa langit. Dapat ganun din, no, ang buhay po ng bawat isa po sa atin. Kaya kailangan, haleluya, yung pong pagtupad ng anumang, misyon ay may kasama po yan na dedikasyon o commitment sa ating pong Panginoong Heso Kristo. No? Kaya napakahalaga ho yung pagpupunyagi sa buhay po ng bawat isa sa atin na maitaguyod natin ang misyon po ng ating pong Panginoong Heso Kristo. Alam nyo, sa dedikasyon po yan, no, yung commitment po na yan, tiyak na may nandun ho yung mga pagsubok, kahirapan, no, sa pagsasagawa ng misyon. Yan po ay hindi mawawala. Pero kung tayo po, no, patuloy na magpupursigi, no, at dedikasyon yung ating pong commitment sa ating pong Panginoon, nandoon ang pagtatagumpay po niyan. Sabi niya, tiyak na may pagsubok at kahirapan at pagsasagawa sa bawat misyon na ating pong ginagawa. No? Kaya sabi niya, ngunit tulad ni Apostol Pablo, tayo ay hinihikayat din na magpatuloy, maging determinado na huwag tumigil sa pagsulong ng kanyang pong misyon dito po sa lupa. No? Kaya hindi lang basta tayo nakaupo lang, no? Hindi lang basta na hindi pwedeng ipagwalang bahala bilang mananampalataya, bilang nagmamahal sa ating pong Panginoong Heso Kristo. Ang dapat po dito, sabi nga dito si Apostol Pablo, kayo ay hinihikayat na magpatuloy, maging determinado na huwag tumigil pagsulong ng kanyang misyon dito po sa ibabaw ng sanlibutan. Yan po ang layunin, no, ng bawat isa sa atin na nagmamahal sa ating pong Panginoong Heso Kristo. Yan po ang katungkulan, no, ng bawat isa sa atin. Hindi pwede dyan ang tutulog-tulog. Hindi pwede ang wala kang ginagawa, kundi meron kang dapat gawin sa harapan po ng Panginoon upang mapasaya mo, upang mapangiti mo ang Diyos. Kailangan gawin po natin yung misyon na pinagkakatiwala sa buhay po ng bawat sa atin. Number 3. Anong sabi? Yan. Ang sabi po dyan, dapat na magtiyaga at tapusin hanggang wakas. Grabe ho, no? Talagang marami ho ang humintunan. Yun nyo, napakaganda ho ng sinasabi sa atin sa hapong ito ng Diyos, no? Sabi niya, dapat natin pinagsisikapan, no? Dapat tayo tuloy-tuloy, dapat magtiyaga, tapusin hanggang wakas, sapagkat ang sabi po niya sa verse 14, nagpupunyagi ako. No? Sabi niya, nagpupunyagi ako tungo sa hangganan. Yan po yung sinasabi sa buhay po ng bawat sa atin. Ang gantimpala ng pagkakatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Kaya letter A, may gantimpalang, sabi diyan, may gantimpalang nakalaan sa mga piniser po, no? Doon po sa mga natapos. Hallelujah. Kaya ganun din sa buhay po natin, no? Kapag hanggang wakas tayo po ay nagpapatuloy, ginagawa natin yung gusto po ng Panginoon, yung mission po ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Ang sabi po dyan, may gantimpala. Hallelujah. Sabi po pa,
Ang gantimpalang ito ay hindi lang sa pagkilala sa natural, kundi maging sa eternal reward ng ating pong Panginoong Jesucristo. No, merong gantimpala ang bawat isa sa langit. Yan po yung pangako ng ating pong Panginoong Jesucristo sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya huwag ho tayong hihinto. Kailangan tuloy-tuloy po natin na gawin ang nais po ng ating pong Panginoong Hesus sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ako ang sabi, kaya dapat nating magtiyagang isulong ang kanyang paghahari sa buhay ng mga tao sa buong daigdig. Kaya meron pong layunin, no, ang bawat isa sa atin dito po sa sinasabing ito. Meron tayong dapat gampanan. Hallelujah. Sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya ang sabi po dito, kaya dapat tayong magtiyagang isulong ang kanyang paghahari. Kanino? Sa buhay ng bawat mga tao. Ito ho ay katuwang tayo dito ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ang buhay po ng bawat isa sa atin, hindi lang pagpasok ng simbahan, hindi lang yung pananalangin, kundi meron kang dapat gawin, no? Maging sa iyong mga mahal sa buhay, maging sa iyong mga kaibigan, kasama sa trabaho, mga kakilala, dapat ito na makwentuhan ng salita po ng ating pong Panginoon. Kung nais mong mapasaya ang langit, kung nais mong mapasaya ang puso po ng ating Panginoong Hesus, hallelujah, gawin po natin ang mga bagay na ito. Kasi ang sabi niya, kaya dapat magtiyagang isulong ang kanyang paghahari sa buhay ng bawat tao sa buong daigdig. Ibig sabihin, meron po tayong gagawin sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Ano pang sabi diyan? Upang ganap nating maisulong ang kanyang kaharian. Ano pang number 1? Dapat natin itong pagsikapan, pagmalasakitan. No, ito yung nauna. No, kailangan ito pagmalasakitan. Nagmumula ito sa ating pong mga puso. No, sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kasi kung hindi mo ito pagmamalasakitan, kung hindi mo ito pagsisikapan, ano lang saysay ng buhay po natin dito sa ibabaw ng sanlibutan. Hindi lang tayo basta hangin. No? Kailangan meron pong dapat gawin ang buhay po ng bawat isa sa atin. Dapat tuloy-tuloy. Hindi yung kung kailan ka lang nasa kondisyon, kung kailan ka lang masaya. No? Kundi kahit sa kabila ng umulan, kahit sa kabila ng malakas na hangin, kailangan tuloy-tuloy ang ginagawa po natin sa harapan po ng ating pong Panginoon. Dapat ito ay matiyaga nating gampanan at tapusin. Hallelujah. Ito pong sinasabi sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Alam niyo, meron lang po akong gustong salita na isang salita bago ako manalangin. Sa buhay ho natin, wag naman nating ilagak lahat sa Panginoon. Minsan kasi, dapat meron ka ring role, meron ka ring dapat gawin sa harapan po ng Diyos upang ito ay mangyari ang lahat po ng ito. Itong misyon na ibinibigay ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin, hindi lamang yung basta salita na, Lord, pinagkakatiwala ko ang lahat na ito. Meron po tayong dapat gawin. Huwag nating iasa lahat sa Diyos, kundi kailangang kumilos ang buhay po ng bawat isa po sa atin upang may sa katuparan
ang misyon po ng ating pong Panginoon. Kaya dapat natin itong pagsikapan at pagmalasakitan, dapat ito ay tuloy-tuloy, dapat na matyagang tapusin. Hallelujah! Ito pong inumpisahan ng ating pong Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat, nagpupuri sa iyong kabutihan at kadakilaan. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw po ang Diyos na napakabuti sa buhay po ng bawat isa sa amin. Panginoon, itong taong ito, ikaw po, Diyos, sa iyong pangunguna sa buhay po namin. Dapat po namin pagsikapan at pagmalasakitan ito ng tuloy-tuloy. At dapat matyaga po namin tapusin anumang sitwasyon sa aming pang mga buhay, ito pa rin ang dapat maganap at mangyari sa bawat pamilya dito po sa House of Refuge at maging sa aming pang mga ibang kapatiran. Salamat po sa iyo, napakabuti mo, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin sa Lord, mga kapatid. Maraming salamat, Pastor, sa mensahe ng Panginoon sa atin ngayong hapon. At nais ko lamang po i-reiterate sa atin, mga kapatid, as I've been telling you, ang pagiging Kristiyano po is not all about coming to church. Amen? Amen. Hindi ito yung simba ka lang, sasayaw ka, papalakpak ka kay Lord. Hindi lang ho yun ang ating tungkulin bilang isang mananampalataya. In fact, one of the reasons kung bakit tayo pinili at tinawag ng Panginoon upang maging bahagi ng kanyang pamilya ay upang maging kasama tayo sa kanyang misyon. Sino sasama dito sa pagtupad ng misyon ng Diyos? Amen? Taas ang kamay. Sama. Amen. No? So, it has been our battle cry na punuin natin ng langit at mapupuno lang natin ito kapag inari natin yung misyon ng Diyos. No, ito yung sinasabi ni Pastor kanina, kinakailangan pagmalasakitan, kinakailangan natin na pagsikapan na ipagpatuloy. Kasi pag wala tayong ownership, pag hindi natin inari yung misyon ng Diyos, yung bang parang atin din, hindi natin ito gagawin. That is why kailangan na maunawaan natin ng pagiging Kristiyano hindi lang pagpunta o pag-attend ng fellowship. Ang pagiging born again, ang pagiging bahagi ng House of Refuge, pagiging bahagi ng Open Heavens, ay yung inaari mo. Meron kang ownership sa misyon ng Diyos. In other words, kung ano ang layunin ni Jesus, yun din ang magiging layunin ng ating buhay. Amen po ba? Amen. Pag sumakitan natin, pagmamalasakitan natin, it's not all about coming to church. It's about owning the mission of God. So, sa pagtupad natin ng mission ng Diyos, maraming magiging mga hadlang, maraming mga bagay na pwedeng mangyari sa buhay natin. Iba't ibang mga pagsubok, iba't ibang mga problema. Pero we are being told na kahit na gaano karaming problema o anumang hadlang ang ilagay ng kaaway sa atin, huwag tayong titigil. Amen? Hindi yung Amen. sumakit lang ulo mo, titigil ka na. Hindi yung sumakit lang ang ngipin mo, ayaw mo na. 'Di ba? Ang babaw naman natin. Kaya dapat kahit na anong pagsubok ang harapin natin, tuloy-tuloy lang tayo. Sabihin mga sa katabi mo diyan, tuloy-tuloy lang tayo sa mission ni Lord. Tuloy-tuloy. Amen, no? Tuloy-tuloy tayo. Huwag tayong titigil sapagkat merong gantimpalang inilaan ang Diyos para sa mga sumusunod sa Kanya. Mga kapatid, tandaan po natin na habang may mga taong nangangailangan sa Lord, hindi titigil ang ating pagmimisyon. Amen po ba? Kaya kinakailangan patuloy natin. Tuloy-tuloy po tayo. Making Kailangan natin isulong ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagganap ng ating tungkulin bilang mga mananampalataya. As we close this segment ng pangangaral ng salita ng Diyos, I want us to meditate dito po sa mensahe ng isang awiting ito
na mission. And I hope ng bawat isa sa atin, ng House of Refuge, as well as ang Open Heavens, ito ang ating magiging pangitain, ito ang ating magiging mission sa buhay natin, na habang may taong nangangailangan sa Panginoon, tayo ay gagawa, hindi titigil, hanggang hindi natin magawa ang ating contribution sa pagpuno ng kalangitan. Let us prayerfully listen to this song at i-digest natin to sa ating mga espiritu. Hanggat may isang nagugutom, hanggat may isang nauuhaw, hanggat mayroong mga pusong nagdurusat, namamanglaw, hanggat mayroong naaalipin, sa layaw ay nalululong, tayo ay mayroong gawain, tayo ay mayroong misyon. Hanggat may isang naulila, hanggat may isang nakapiit, may kapansan at napinsala, naging balot, nagkasakit, hanggat may isip at damdamin, naghahagilap ng tugon, tayo ay mayroong gawain, tayo ay mayroong misyon. Hanggat ang kaniyang katarungan, pagpapala at pagmamahal, mangyari sa sandaigdigan, at pangalan niya'y itanghal. Hanggat may luhang papahirin, hanggat may pagkakataon, tayo ay mayroong gawain, tayo ay mayroong misyon. Sipan na habang kami ay isang taong sumusunod sa inyo, ay meron kaming mission na dapat gampanan sa aming mga buhay. Maraming mga oportunidad that we can do mission, Lord, in our lives. Dalangin po namin na gamitin mo po kami ng merong kalakasan, na